Good afternoon, everyone. So, I am Maybelline Stihias, and I will be the one to continue the report of Venge Villarin. So, I hope you will take time to listen to this recorded video of mine and you will learn something. So, as you can see here sa table, mauni siya ang mga different college courses nga pwede natong makuha if we want to become a teacher. So, unsa di ang meaning sa CMO? So, CMO means Commission on Higher Education Memorandum Order from 2017. So, kani nga mga degree program except sa BSESS, which is the Bachelor of Science in Exercise and Sports Sciences, kay ang BSESS manggod kay all about kanang training, which is for example if moadto ka og gym di ba na trainer, so wala ta kay baw na muskwela pud ay sila ana. So unlike sa atua, which is the BEd, they have different set of goals. So if mo graduate ka any of kani nga mga courses, kay you are officially considered ready and competent according sa national standard, which is the PPST or Philippine Professional Standards for Teachers. So kita guys, ready na ba ta? So next is the course content to achieve the outcome. So, naadi ay tulo ka major cluster or groups to make sure nga kita, future teachers, are well prepared. So, ang cluster 1, professional education courses, kay mga courses nga kanang common to all degree which will provide a rock or foundation of becoming a teacher. So, mauni siya ang mga core knowledge nga need sa mga teachers para ma-prepare ta. So first kay ang foundation or theories and concepts. So ang mga subjects niya kay the child and adolescents, the teaching profession, the teacher and the community, school and organization, leadership, foundation of special and inclusive education. So nakaagi naman jud ta ani pag first year no. So and we all know that ang kanang the child and adolescent is all about ang nature and development sa bata. So like developmental theories, learning principles or the developmental stages, which is the childhood and adolescence, and application for classroom instruction. So nag-provide ni siya og kanang psychological foundation nga nag-able sa teacher nga makapili o maka-implement og mga strategies that are appropriate. And kanang responsive pud siya on how learners acquire knowledge and skills across different age levels. So maka-ensure ni siya nga ang teacher kay makita niya ang student as a unique individual. So moving on sa the teaching profession, kay nag-focus siya sa professional foundation, di ba? The code of ethics, kanang how to kanang katong board exam, di ba? So kani siya kay mauto nag-focus siya sa professional foundation, clarifying the rules, ang responsibilities, ang moral obligation of a teacher, mo na siya. Nag-instill ni siya nato as a teacher of a sense of professionalism, integrity, and adherence to national standards like kanang PPST nga ma-ensure ang quality and service of delivery sa lesson. Mao na siya ang teaching profession. So next is the teacher and community, school, culture, and organizational leadership. So kanisad siya nga course or subject is kanang nag-provide siya og sociological and contextual foundation nga kanang nag-prepare nato teach nga future teachers nga ma-engage ta sa environment outside the classroom. So nag-emphasize ni siya that kanang student success is linked to strong school community collaboration and effective organizational leadership in creating a supportive
learning ecosystem. So, last but not the least is the foundation of special and inclusive education. So, kanisad nga course kay nag-provide na to og kanang inclusive foundation which is critical for the modern classroom. So, nag-ensure siya nga kita, future teachers, are kanang equipped with the knowledge to identify, to accommodate, and to effectively teach a diverse student population nga makapromote og culture of acceptance and maka-ensure ta nga every child kay naka-learn siya og equity. So, mauna siya ang focus sa cluster 1. Next is the pedagogical content knowledge. So, kanisad siya nga mga subject kay it teaches us the kanang how or unsaon. Kaya nag-focus man ni siya sa skills for teaching, like how to teach a specific subjects, how to plan a lesson, and how to grade and assess student learning. So, di ba? Katong learning centered, student centered, ang assessment pod kay dili pod ta kaingon nga quiz lang, nasa siya mga kanang activity sa mative nga nasa katong di ba pag-compute unsaon siya para maangay ang katong mga objectives, di ba? Mao na siya ang katong assessment and learning. While in TTL kay kanang it's all about technology, di ba? So dapat na adjust technology since karon na mga bata jud kay more on cellphone na sila, no, kay grabe na kayo ilang pagtan-aw sa cellphone. So as a teacher maghimo jud ta og mga PPT or IMs or kanang since TTL man, so PPT nga kanang eye-catching siya nga dili ma-boring ang mga bata, mga video nga kanang magamit nimo. So mao na siya ang pedagogical content knowledge. Nag-focus siya sa how to kanang how to teach, how to plan, how to deliver the lesson. Mao na siya ang pedagogical content knowledge. So next is the experiential learning courses. So from the word itself, experiential, learning by doing. So mao na ni siya ang kanang mag-observe na ta sa laing schools nga nanajud ang mga bata, like mo internet, like kanang pareha bitaw sa 4th year karon no nga nangadto na sila sa laing eskwelahan para mag-observe, mag-demo, mo assist sa teacher. So mao na siya ang kanang diha na ta nga makakuan ba nga maka-experience na ta nga ay ani di ay nga magtublo sa kanang mga bata ano nga daghan kay. So mao na siya ang kanang experiential, kanang it's like kanang internship na nadto mao na siya. Okay, so let's move on to cluster 2, which is the major courses. So mo ni siya ang mga major subjects nga na-list sa katong akong ipakita gali nga table if naka-remember mo. So kato siya, di ba, na atay BSED, which is the Bachelor of Secondary Education. Di ba na ni mga major like mathematics, Filipino, English, science. So mo ni siya di ba, for example kani siya refers ni siya sa kanang subjects nga make you an expert kanang to that specific field that you plan to teach. So for example, the BSED Science, ang major courses niya kay advance siya sa science subject or kanang nag-focus siya sa science subject na siya majors like physics, chemistry, biology, na. So unlike sa ato ang BEd is general baya. So kanang lahi ra siya sa katong naa major. Mao na siya ang kanang major subjects. Next is the electives. So kaning electives kay mga mao ni siya mga dugang subjects nga dili siya mandatory o dili pud siya required. Nagdepende lang nimo if ganahan ba ka or tagaan nimo og chance imong self if na ba kay skills kay it allows us man to broaden our knowledge
by taking subjects from outside their main area of specialization. Ang example anino kay kanang mga TVL teachers, di ba? Kay ang TVL kay di ba na siya cookery, electricity dressmaking, feel ako mo na siya ang electives nga magkuha ka og kanang subjects ba nga naa kay skills mo na akong pagsabot sa electives. Next, so let's move on sa pedagogical approaches to deliver the content and achieve the outcome. So naay duha ka layer ang teaching education. The first layer is the content delivery. So meaning ani niya kay just like sa example na lang. So example ani niya kay just like sa atong mga instructors, di ba? They teaches us how to plan a lesson. They give us strategies nga maka-learn ta o maka-gain ta og knowledge about ana. So we learn the subject matter, which is the content. So ang second layer po niya, which is the modeling pedagogy, from the word itself, modeling. So kung unsa ang nakita nato nga gipakita sa mga instructors on how to deliver a lesson, kay di ba like nagpakita sila og kanang best teaching methods nga magamit nato ang nato in the future. So mao na siya ang kanang 2 layers sa teaching education. Basta ang timanan lang jud nato nga ang first layer kay we learn the subject matter, while the second layer kay kanang we learn how to teach the content to our future learners. So mao na siya. So the content can be delivered using 3 main methods. So first is the face-to-face classes. So di ba since elementary na to kay face-to-face naman jud atong klase no. So parehas sa atong gibuhat, like if set B kay Monday to Wednesday kay face-to-face ta. So or kanang we are physically together, mao na siya ang face-to-face class. Murag masabtan naman ni diri na dapit. Next kay ang distance learning. So layo mo sa imong student, pareha ang module katong di ba during pandemic kay layo kayo ta sa atong teacher. So we do the module kay pwede ra sad ang distance learning og online. Pwede ra sad na siya if na internet ang mga bata na okay ra jud na siya. Next is the blended learning. So mao na ni siya ang combination sa face-to-face na klase o sa distance learning. Like pareha sa ato ang blended man ta, right? Kay if set bita kay face-to-face atong Monday and Wednesday, and TTHS is online. So mao na siya ang blended combination sa duha. So like I said ganina, experiential kay learning by doing. So just like sa kanang immersion, di ba? Kanang naka-experience jud ta ato nga pareha nako nag-immersion ko sa school. Naka-experience jud ko ato nga inani di ay mga bata na dali makasabot, naapoy kanang dugay ba? Nya kanang dugay sila makasabot pero kanang they are trying ba? Mao na akong nakabantayan sa katong akong student ato before. So naka-experience ta o naka-gain pud ta og knowledge. So mao na siya ang experiential. Okay, so let's move on sa assessment and learning to provide evidences for the achieved learning outcomes. So assessment is used to determine the progress of learning, which is the formative. Master if learning, summative. So when we say progress of learning or a formative, kay it is all about kanang ang goal niya kay para ma-monitor ang student sa ilang learning o maka-provide sad og kanang mga ongoing feedbacks para ma-improve pa ang ato ang teaching og learning. So the mastery of learning or ang summative kay kanang it helps us nga maka-evaluate ta sa student learning at the end of an instructional unit or imuhang lesson. So nag-focus ni siya para ma-determine nato ang level sa achievement og
mastery sa mga bata or kanang which is the desired learning outcomes. So mao na siya ang mastery of learning. Ang curriculum kay na siya duha ka assessment course. First kay ang assessment teaching 1 which is nag-focus ni siya sa kanang standard test like quizzes, inana mo na siya ang assessment in teaching 1. While the assessment in teaching 2 kay authentic assessment siya like performance task, project, kanang real world application, so man siya mga assessment in teaching 2. So dapat kung unsay naa sa curriculum, mo-match siya dapat sa tanan. Kay mo man atong gitawag og constructive alignment. So the desired outcomes or what students should learn, dapat ma-align siya sa content or what is taught. So, ang teaching delivery pod or methods kay or unsaon siya pagtudlo and the assessment how learning is checked. So, ang kani nga alignment happens in 3 main steps. So, first is planning. I-define nato what students should achieve. Next is implementing. Ang atong pagtudlo o pagkat-on sa mga students. And lastly, the evaluation. So, kani siya katong i-determine ang goals kung na-achieve ba or wala. So, overall, ang assessment kay nagamit siya og lahi-lahi nga mga tools like traditional or modern para ma-check if ang student kay naay progress. Ang pinaka-importante kay ang kanang tumong nimo ang imong gitudlo ug ang paagi sa pagtudlo. Kay og kwansad ang og paagi sad nimo sa paggrado. Kanang kinahanglan jud siya nga magkahiusa. Kay para makasiguro pud ta nga effective ang atong pagtudlo nya kanang daghan sad og nakat-on ang mga students. So that's all sa ako ang part. So I hope nga nakasabot ra mo sa akong explanation and I hope nga nasad mo na learn. So thank you so much for listening guys and have a good day. Thank you.